Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ate Nini, ang inyong lingkod na nagbibigay po ng payo. Sa kayo mga kababayan, saan man kayo po ng panig ng mundo, naway na mas mabuti po kayong kalagayan. Maraming pong salamat sa inyo mga kababayan. Huwag niyo po sanang kalimutan ang aking channel na i-like, share, and subscribe. At mag-comment na rin po kayo sa aking video. Ano-ano po bang dahilan kung bakit ang ating mga anak ay nagre-rebelde? So, isa-isahin po natin yan, guys, para malaman po natin kung ano yung kasagutan at kung ano po yung saloobin ng ating sarili at ng ating mga anak. Ang number one po, kung bakit nagre-rebelde po yung ating mga anak, may mga magulang po kasi na hindi natin po napapansin yung ating mga anak. Isa rin po yan na nakakasakit ng damdamin ng mga bata, lalo na kapag yung mga kapatid nila, yun po ang yung pinapansin, tapos yung isa yung anak ay hindi nyo napapansin, kaya gumagawa siya ng paraan para siya mapansin. Sa anong pong pamamaraan? Gumagawa siya ng bagay na hindi mo magugustuhan. Kaya ikaw naman, stress na stress ka, panay ang salita mo, panay ang mga lagi kang nagagalit sa kanya, kaya yun ang gustong-gusto ng bata, yung palagi siyang napapagalitan. Tayong mga magulang, matuturin po tayong mag-appreciate sa ginagawa ng ating mga anak. Malaki man yan o maliit, at kung matalino man yan o hindi, kailangan pa rin natin na i-guide lang po natin yung mga anak natin ang namahina. Kasi hindi po lahat ng mga anak natin ay pare-pareho. Merong matatalino, merong kahinaan, merong masisipag, merong ding tamad. Kaya yung yung pagtingin po natin sa ating mga anak, pantay-pantay po. Kung papagalitan man natin ang isa, kailangan idamay na natin lahat. Alam mo naman po ngayon yung mga kabataan kasi, di ba? Iba na rin po yung pag-iisip nila kaysa noong mga panahon ng ating mga magulang o mga panahon pa natin. Nagre-rebelde din po ang ating mga anak kasi mas gusto nila yung yung ipakita po natin yung ating pagmamahal. Hindi lang po yung kailangan lang nila yung pera lang or financial o sa mga bagay o gamit. Kasi madalas sa ating mga anak, yun talaga ang yung ina-appreciate nila, yung concern, malasakit sa ating mga anak, yung maipakita kasi alam mo naman yung mga bata nagsiselos din yan. Lalo na kapag naiko-compare din po kasi din yung sarili nila sa ibang pamilya, lalo na kapag pupunta sila sa classmate nila, nakikita nila yung iba yung trato, iba yung treatment ng ibang pamilya sa pamilya sa pamilya niya mismo. Kaya siguro isa rin yung dahilan kung bakit nagre-rebelde yung ating mga anak. Tayong mga magulang, huwag po tayong gumawa ng dahilan para magrebelde ang ating mga anak. Kung minsan, pakinggan din po natin yung kanilang sasabihin. Kasi minsan, di ba, nailalabas nila ng pagalit, lalo na pag pinapagalitan natin yung mga anak natin, tapos sasagot sila, minsan pakinggan din natin yun. Nasasabi natin, oo, mali sila. Pero kung pagsasabihin natin sila, kakusapin natin sila ng nice way, na bilang pagmamahal, anak, ano bang problema mo? Mag-usap nga tayo. Kasi kung hindi ka magsasalita, hindi ko rin malalaman kung ano yung saloobin mo. So, kayong mga mag-ina or mag-ama, o magpamilya, ay pag-uusapan ninyo yung mga problema. Minsan kasi may mga anak talaga na paulit-ulit na lang na kinakausap, tapos tayong mga magulang napapagod na sa pangangaral. Wala naman tayong magagawa, kundi ang gawin nating mga magulang, magtiis talaga tayo na magtiyaga. Kahit papaano, isipin na lang natin na magbabago din yan. Kasi alam mo naman na sa panahon ngayon sa mga paligid natin, sa mga napapanood, kaya siguro na-impluwensyahan ng kung ano-ano na lang na nakikita at nababasa, at lalo na sa mga iba nilang mga nahaluan na rin ng ibang mga barkada. Tsaka wag po nating ipapahiya yung ating mga anak sa maraming tao, lalo na sa mga kaharap ng kanilang mga kaibigan. Siyempre mapapahiya yan sila. Paano nila makikita yung yung sinasabi ninyo na tama, pero sa kanila hindi na po yung tama, mali na po yun. Kasi
yun po yung saloobin nila. Kaya dapat maging mahinahon pa rin tayo sa pananalita at dahan-dahan unti-unti marirealize ng bata yung mali nila kung kakausapin natin sila ng mahinahon. Tapos po, kapag habang bata pa ang inyong maanak, pagsabihan nyo na hanggat maaari, ibuhos po natin yung mga pangangaral sa kanila. Huwag po tayong mga sawang mangaral sa ating mga anak kasi mga anak natin sila eh. Walang ng ibang tao na pwedeng mangaral sa kanila, kundi tayo lang ng mga manggulang. So dapat napupuna at napapansin natin yung nila, yung mga attitude. Hindi porket na masama ugali nila, hindi natin na sila, yung parang patatapon na nila, natin sila, sisiraan natin sila, ipagsasabi natin sa ibang kapitbahay yung kanilang kasiraan, ang kanilang kahinaan, syempre malalaman din ng mga anak yan, syempre mas lalo silang masasaktan. Imbis na siguro na ipagpasalamat pa ng anak natin yung pagbabago, pero mas lalo pa silang magre-rebelde. Ayaw ng mga bata na ganun. Kahit naman tayo, di ba, matatanda, pag pinahiya naman din tayo eh. Siyempre, mararamdaman natin yung sakit. Siyempre, kung anong ayaw daw naman natin, huwag din natin gawin sa ating mga anak. At saka mga guys, yung mga anak kasi, di ba, lumalaban sa mga magulang, minumura din nila yung kanilang mga magulang. Baka yung mga anak kasi na yun may pinagdaanan eh. May pinagdaanan sila sa inyo na hindi nila nasasabi. Kaya bino-voice out nila na dinadaan nila sa galit. Kaya dapat yung tayo parang mangyayari yun tayong mga magulang ang magpapakumbaba sa ating mga anak. Hindi yung hihintayin pa natin na ang mga anak natin ang magpapakumbaba. Kasi walang man namang mangyayari. Pamilya pa rin natin sila. Siyempre ang magiging kahiyan sa ating pa rin mga magulang. Sabihin pa ng mga ibang tao, ay hindi kulang yan sa pangaral. Napabayaan na yan ng mga magulang. Siyempre, may mga magulang na ang atensyon nila ay sa pagtatrabaho, para gusto nila ay nagsisikap ang mga magulang para sa mga anak. Kaya tayong mga anak din naman, ay dapat ay makita natin yung paghihirap din nating mga magulang. At intindihin at unawain din po natin ang ating mga magulang. Hindi lang yung huwag nating bigyan ng mga stress at sama ng loob ang mga magulang natin. Kaya kailangan sumunod din tayo at makinig sa ating mga magulang. Alam nyo naman ng mga anak, kapag lumalaban tayo sa ating mga magulang, ay hindi yan maganda ang magiging impact sa ating pamumuhay. Kahit anong pagsisikap natin, tapos kahit anong gusto natin na mangyari sa buhay natin, talagang hanggat na lumalaban ka sa iyong mga magulang, tapos binigyan mo pa sila ng sama ng loob, at hindi ka pa rin nagpapatawad sa mga magulang mo, ay walang magiging magandang, walang biyaya na darating sa buhay mo. Kasi 'di ba ayaw ni Lord ng ganon. Kaya dahil nandiyan kasama na yan sa 10 utos na igalang natin ang ating mga magulang, kahit naman na anong sama ng mga magulang natin, dapat pa rin natin silang irespeto at igalang. Kasi kung di dahil sa kanila, wala naman tayo dito sa mundo. Malay ninyo, isang paraan yan para magsikap ka, maging matyaga ka, dahil hindi lahat ng buhay natin ay laging perpekto. Kaya guys, maraming pong salamat, at kung nagustuhan po ninyo ang aking video, huwag yung pong kalimutan na i-like, share, and subscribe ang aking channel. Maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!